Cliff Hodge ng Meralco Bolts dapat nang iban sa PBA dahil sa kanyang pagiging dirty player. At Arvin Tolentino posibleng bumalik na sa Barangay Ginebra. Pero pakishare naman po at pakilike ang aking YouTube channel, Ronda Toda. Sa laban kagabi ng Meralco Bolts at Magnolia Chicken Templados ay talagang pisikalan talaga ang labanan. Bawat koponan ay gustong manalo. Pero sa di inaasahang pagkakataon ay muntik nang maparalyze at mabaldado si Lucero ng Magnolia Chicken Templados dahil sa pag-aagawan nila ni Cliff Hodge ng Meralco Bolts. Kitang-kita sa mga slow-mo at replays na talagang intention talagang saktan ni Cliff Hodge si Lucero dahil hindi bola yung hinahabol niya kundi yung leeg ni si Lucero, hinawakan niya sa leeg. Kaya muntik nang mabaldado si Lucero at madisgrasya. Yan ang pinakadelikado sa basketball, yung pinaka-spinal cord ng player. Kagaya nangyari kay Eugene Tejada ng Pure Foods Tender Juicy. Talagang hanggang ngayon nasira ng buong karir niya at nabalda na siya buong buhay niya. Kaya dapat aksyonan ng PBA ang ginawa ni Cliff Hodge na yan. Maraming insidente sa PBA ay laging sangkot si Cliff Hodge. Talagang makikita natin na talagang dirty player talaga si Cliff Hodge. Merong isang game nila, laban nila ng Barangay Ginebra. Nakabagsak na si Scottie Thompson. Halos wala na sa kanya yung bola. Ay intentional na dinaganan pa ni Cliff Hodge si Scottie Thompson. Talaga ang purpose ni Cliff Hodge ay manakit ng player Paano lala kung magkaroon ng matinding injury yung mga player, disira yung karir nila. Kawawa naman yung mga pamilya ng mga player na yan. Kaya kailangan aksyonan ng PBA yan. Huwag dapat palampasin ng PBA yung pangyayari kagabi. Sa ginawa ni Cliff Hodge na yan, ay bigyan nila ng mabigat na parusa. At dito pa tayo sa isa pa nating balita. Arvin Tolentino posibleng bumalik na sa Barangay Ginebra. Pasuna ang kontrata ni Arvin Tolentino sa Batang Northport, Batangier. Hanggang ngayon ay nasa restricted free agent si Arvin Tolentino. Kasalukuyan, napakaraming mga teams na nakipag-negotiate sa kampo ni Arvin Tolentino pero wala pa siyang pinipili at wala pa siyang pinipirma na kontrata. Bali-balita na ang pinakamalaking offer kay Arvin Tolentino ay yung Korean Basketball League. Napabalita na napakalaking halaga ang ino-offer kay Arvin Tolentino pero tinanggihan ni Arvin Tolentino ang offer nito. Dahil sa kagustuhan niya, makasama niya ang kanyang pamilya. Talagang napakabuting tao talaga ni Arvin Tolentino. Hindi niya pinagpalit yung napakalaking halaga. Hindi naman niya makakasama ang kanyang pamilya. Kaya pinili niya na makasama ang kanyang pamilya. Kaya dito pa rin siya sa PBA maglalaro. Kasalukuyan ngayon, nakapag-negotiate ang Barangay Ginebra na pabalikin na si Arvin Tolentino. Very fit talaga si Tolentino pagdating sa Barangay Ginebra kasi matagal ng player ng Barangay Ginebra si Arvin Tolentino. Kabisado niya ang galawan ng kanyang mga kakampi at ang triangle offense ni Coach Tim Cone. Bagamat ngayon ay namang problema ang Barangay Ginebra dahil kailangan ng Barangay Ginebra ang big man ay kasalukuyan ay talagang todo kayod si Japet Aguilar. Kitang-kita naman natin na pagod na si Japet Aguilar at talagang lagi napapag-trouble at nagkakaroon ng mga major error dahil sa kanyang pagod. Kailangan talaga ng Barangay Ginebra ngayon yung backup kay Japet Aguilar. Kailangan nila ng sentro. Sigurado maninibago si Arvin Tolentino pagdating niya sa Barangay Ginebra. Kasi nga, kung sa Batang Northport, Batangier ay talagang 48 minutes ay pwede siyang paglaruin ng kanyang coach. Pero sa Barangay Ginebra ay limitado lang ang oras. Depende sa nilalaro ng player. Alam naman natin ang diskarte ni Coach Tim Cone. Halos 9 players lang ang umiikot ang naglalaro. Kaya yung mga bench player ay hindi nakakalaro. Yan ang dapat tignan ni Coach Tim Cone. Bigyan niya ng pagkakataon yung mga bench player niya na makapaglaro. Kaya team dapat tulungan. Hindi lang ilang player lang gagamitin niya.